na po sa mga kababayan po natin Novoesianos na nanonood po sa atin dito sa lalawigan at saan mang panig ng mundo. Ako po ang inyong kaibigan Shane Valentino, sa ngalan pa rin po ni Sir Philip Double Pipito. At syempre kasama rin po natin ngayong araw, wala pong iba kung hindi si Miss Clarissa. Magandang tanghali sa iyo, Miss Clarissa. Magandang tanghali sa iyo, Shane. At syempre sa ating mga viewers, ako po si Clarissa de Guzman at welcome po dito sa ating programa kung saan mas lalo po nating pinasaya at mas ginagawang interesante ang mga inihahatid nating informasyon at mga balita. Kasama po ang buong pwersa ng himpilan ng TV48 tuwing mga araw ng Miyerkules at Biyernes alas 12 po ng tanghali. At syempre mga kaibigan, mukhang matatakam na naman po tayo ngayong araw, lalo na po katanghaliang tapat dahil po sa mga putahing ihahain o ihahain po ng isang restaurant dito sa lungsod ng San Jose. Kaya kung mahilig ka sa mga pagkain mula sa Italia, lalo na ang pizza o sa Amerika, pati na rin ang mga pagkain Pinoy, ay pwede pong subukan at yung tikman dito po sa restaurant na ito. Kaya naman wag na natin patagalin pa, Miss Clarissa, versyon ng pizza ng Science City of Muñoz, San Jose City, tampok sa Il Ristorante Tayabo. Dito lamang po yan sa ating segment na Eat Lang ng Hello mga ka-eaters! Hindi ko akalain na may ganitong kainan pala sa lungsod ng San Jose na naghahain ng mga pagkain mula sa Italia. Ang alfresco dining na maibigan mong puntahan talaga. Naghahain din syempre ng mga pagkain Pinoy at mga pagkain mula sa ibang bansa. Ito ang Il Ristorante Tayabo na along the highway lang at matatagpuan sa Barangay Tayabo, San Jose City, Nueva Ecija, na bukas araw-araw mula alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Ang kainang may pagmamahal sa kalikasan dahil pagpasok mo ay bubungad sa iyo ang ganda ng mga halaman at tanaw pa, pati ang kabundukan. Kay sarap na pagmasdan ang tanawing magdadala sa inyo sa paraiso habang nagkakainan. Dito nga ay aking nabalitaan na may sariling bersyon ng pizza ang Science City of Muñoz at San Jose City. Natiyak kapag natikman nyo, kayo'y talagang mapapangiti. Gamit ang mga lokal na produkto, ang Nueva Ecija ay hindi magpapahuli. Heto pa, kapag nag-order ka ay tanaw mo din pati ang kusina nila dahil sa kanilang outdoor kitchen, kaya malaya kang makita kung paano niluluto ang in-order mong pagkain ng napakagagaling na mga chef nila. Enjoy, di ba? Kaunting pasensya ay inyong baunin dahil kapag nag-order ay tsaka pa lamang ito lulutuin. Pero ang pagkainip ay di mo aalalahanin dahil sa ganda ng tanawin. Kaya pwede mo na mag-selfie o groovy para hindi gutumin. Welcome to Il Ristorante Tayabo. At ngayon po atin pong makakasama ang may-ari po ng Il Ristorante Tayabo na si Ma'am Ria Sahor. Hello mga ka-eaters! Welcome po sa Il Ristorante Tayabo. Umuwi kami dito galing Italy and then nag-put po kami ng restaurant para ma-share din po sa ating mga kababayan. So ngayon dito, unahin ko dito, ito yung Italian salami. So ito ay Italian salami, yung kamatis, pero dito hindi kami bumibili ng mga nakakan. So ginagawa namin yung mga sauce para at least yung local natin ay matutulungan din. So bumibili kami dito from the market or sa mga local farmers na mga kamatis at yun ang ginagawa naming sauce. Sumunod, in-incorporate din namin ito yung pizza di Tayabo. Yung pizza di Tayabo, so ang main product kasi dito sa Barangay Tayabo ng San Jose City is yung onion. So kaya nilalagyan namin siya ng onion para at least makilala din naman yung ating lungsod ng San Jose, then yung tapa na beef tapa. And then of course, yung aming sa pizza din, so since na ako ay tiga Muñoz, so gumamit din kami dito ng longganisa ng Muñoz and then puree ng kalabasa. And then mozzarella cheese na ginagawa din sa Muñoz. Simulan ko dito, no? Ito, usobuco. Beef shank din siya. Galing din siya, food din siya sa Milanese. Meron din tayong Italian meatballs. So, ayan, Italian meatballs. Yun ay ginawa din ng aking husband. It's an Italian dish din.
Meron din kasi kaming mga international food dito na hinahain sa aming mga customer. So, yan ay American back ribs. And then, meron din kami ditong, of course, yung ating kare-kare. Kare-kare seafoods. Kasi syempre, mahal naman natin ang Pilipinong pagkain. Then, so, kaya meron din kaming roasted belly. And then, nakasisling yung aming bulalo. Ayun, sisling bulalo. And then we have also, meron din kaming mga merienda ditong hinahain katulad ng pansit. And then of course yung palabok. Palabok namin, nilagyan pa namin siya ng strip ng buko. And then meron din kami dito na mga hinahain na mga breakfast meal. Apo. So yan, para at least yung mga gustong mag-agahan, mga travelers na dumadayo na from Isabela or going to Manila. Kasama po ng mga breakfast natin, meron din tayo ino-offer mga coffee. Yes, rice coffee. Rice coffee. Kasi alam niyo naman, di ba ang Nueva Ecija rice granary? Yes. So ang ginagawa namin, so yung mga local farmer na may mga supplier din naman kami na nagbibigay ng mga rice coffee dito sa amin. Of course, yung mga nagkuka naman sa mga healthy options natin, meron tayong salmone, or salmon. And then, meron din tayong bistecca, yung rib-eye steak. Dito, ito naman yung tinatawag na ensalata. So, salad din siya. So, meron kami ditong sisig. Tapos, nagre-range lang din yung food namin dito kasi from 95 pesos to 799. So, affordable talaga. Opo. And then, of course, sa mga travelers, meron din kaming comfort food. Para pag gusto nila ng sabaw, sinigang na talakitok sa kamyas. Of course, gusto ko din ipagmalaki yung aming famous halo-halo. So, yung halo-halo namin kasi, ay nilagyan namin yung bagkat ng kalabasa o yung minatamis na kalabasa. And then, of course, yung ating leche flan, Carabao's milk din yung ating main ingredients. Apo. So, mostly, madami nagde-date dito kasi syempre, yung ambience namin. So, maganda rin kasi sa isang turismo kasi, huwag natin kakalimutan, yung sustainability is yung kalikasan. Yes. Yung mga date naman, very romantic naman, ang mga dates dito kasi syempre, habang sila ay nabubusog, meron ding mga tugtog, magagandang tugtog, habang tumitingin sa magandang kalikasan. Hudyat na nga ng kainan, kaya naman tuwang-tuwa na naman ang aking tiyan dahil sa wakas ito na'y malalamnan. Tinibag ko nga una dyan ang American back ribs na super flavorful. Unang kagat, gusto kong sabayan ng kanin agad. Unang pagkakataon ko nga ding makatikim ng pizza na may kalabasa, kaya tinikman ko na. Ang lasa, masarap siya, tunay talaga. Kaya mga mami, pwede ito sa inyong mga chikiting dahil siguradong pasok ito sa kanilang panlasa. Pinanggigilan din namin ni Gyros ang roasted belly nila. Ang lutong, ang sarap, the best basta we really like it. Kita naman, di ba? Si Micah mukhang seryoso ang mukha sa unang subo niya, siya'y natuwa. Bakas ang satisfaction sa usubuko na siguradong ikakanin mo. Kaya naman si Mika may komento. Ano yun? Very good. Dahil tabi mo siya. Hindi ko rin pinalampas ang halo-halo nilang espesyal. Lalamigin ka sa kilig na perfect sa tag-init dahil sa dagdag nilang sangkap na pastillas at minatamis na kalabasa na dito ay lalong nagpasarap ng lasa. Halanay, palunok-lunok ka na naman. Nakita ka, Jayes, nakita ko yun. Hintayon dito ay Tayabo mga ka-eaters. Malay nyo, magkasabay pa tayo. Libre ko na kayo. Charing, eme! Programang ito ay hatid sa inyo ng Provincial Government of Nueva Ecija sa ilalim ng pamumuno ni Governor Aurelio Umali sa pakikipagtulungan ng Provincial Tourism Office. Para sa mga karagdagang katanungan, maaaring kontakin ang 0991-432-1657 o 0953-175-1348 at maaari ding bisitahin ang aming Facebook page na Nueva Ecija TV48.
Teresa, hindi ako makapili. Pero gusto ko itry yung halo-halo nila na espesyal na may minatamis na kalabasa at pastillas na tamang-tama ngayong summer. Huwag nyo na nga ipakita, nagugutom ako, parang nasa piyestahan Kaya no? Busog na busog si Joby dyan, ha? Hindi naman halata sa kanya. Saka ang ganda ng lugar, parang Yes. sa may bundok na siya mismo, no? Tapos ang sarap ng mga pagkain. Natikman ko yan, yung mga pizza, 2 klase. Oo, Nagpadala dahil nag-uwi rito rin sila rito. ma'am, ano? Maraming Sa, salamat. Yes, maraming salamat kina Ma'am Ria Sahor dahil nakatikim din tayo ng pizza na mula sa Italia. Yung kumbaga dinala nila dito sa San Jose City at nakakagutom, tama na. Tama na yan. Tanghalian tapat na mga kaibigan. At syempre, yan po ay matatagpuan sa San Jose City. And hello kay Ma'am Ria Sahor. At syempre, sa lahat po ng mga naraan po dyan, pwede kayong kumain sa lugar at mawawala, kumbaga, yung stress nila, Miss Teresa, dahil sa ganda ng lugar. Anyway, wag po kayong bibitiw dahil susunod na po ang ating balitang Unang Sigaw. Mula sa bulwagang pambalitaan ng himpilang TV48, ang mga maiinit na mga balitang nakalap sa loob at labas ng lalawigan ay ihahatid sa inyo ni Philip Double P. Big Show kasama sina Shane Valentino, Amber Salazar. Narito na ang balitang Unang Sigaw. At sa ulo ng ating mga balita, pagpapalawig sa 6 na taong termino ng barangay officials inihain sa Senado. Amnesty program para sa mga dating rebelde ikinakasa. Pilipinas pananatilihin bilang isa sa mga fast-growing economies sa Asia-Pacific. Sa ating presyong palengke, native na mga manok, bibe at lutong itik, mabibili po sa highway ng Barangay Lourdes sa Cabanatuan City. Sa viral news, solar eclipse mas ginawang memorable ng mga kalalakihan na mag-propose sa kanilang mga kasintahan. Third story, proyekto tulong pang-agrikultura sa bayan ng Lupao ipinagmamalaki ng mga magsasaka. At sa Showbiz Roundup, Ben and Ben, proud sa bagong milestone ng P-pop girl group na BINI. Karen Espanto, nilinaw ang relationship status nila ni Cassie Legaspi. At Australian singer na si Lenka, pinayagan na ng kantang Selos ni Shaira. Ito na nga po ang mga balita sa oras na ito. Pagpapalawig sa 6 na taong termino ng barangay officials inihain sa Senado. Inihain sa Senado ang isang panukalang batas na naglalayong paliwigin ang termino ng mga barangay officials sa 6 na taon mula sa 3 taon. Sa ilalim ng Senate Bill 2629, lahat ng mga elected officials ay magsisilbi ng 6 na taon at hindi lalagpas sa 2 magkasunod na termino sa katulad ding posisyon. Ayon sa nasabing bill na ipinanangkala ni Senator Amy Marcos, chairperson ng Committee on Electoral Reforms and People's Participation, ang susunod na halalang pambarangay ay sa huling linggo ng Oktubre 2029. Sinabi ni Marcos, sapat ang 6 na taon para sa mga barangay official na tuparin ang kautosang ibinigay sa kanila ng national government at local government units, gayon din ang pagpapatupad ng kanilang mga proyekto.
Idinagdag pa ng mambabatas sa malaki ang matitipid ng gobyerno kung kada 6 na taon na ang eleksyon sa barangay. Ipinaalala rin ng senador na noong 2023 barangay at SK elections ay umabot sa 18 billion pesos ang ginastos ng Commission on Elections. Nakatitiyak pa si Marcos na tataas pa ito sa susunod na halalan dahil nadaragdagan ng mga botante at tumataas din ang presyo ng election materials. Pilipinas pananatilihin bilang isa sa mga fast-growing economies sa Asia-Pacific. Isisigaw po yan sa report ni Philip P. Inanunsyo ni National Economic Development Authority o NEDA Secretary Arsenio Balisacan sa Malacanang press briefing na binago ng Development Budget Coordination Committee o DBCC ang Gross Domestic Product Growth Target ngayong 2024 na 6% hanggang 7% range na mas mababa kumpara sa naunang target na 6.5% hanggang 7.5%. Ayon kay Balisacan, ang revised gross domestic product target growth ay suportado ng robust macroeconomic fundamentals at ang naturang growth target ay mapapanatili sa bansa bilang isa sa mga fast-growing economies sa Asia-Pacific region. Binago niya ng DBCC ang growth target matapos ikonsidera ang naging economic performance ng bansa noong 2023 kung saan bumaba ang gross domestic product growth rate sa 5.6% dahil sa global economic slowdown, pagtaas ng presyo ng langis at inflation trends. Sinabi ni Balisacan na ang growth target sa 2025 ay bumaba rin mula sa 6.5% to 8% ay naging 6.5% to 7.5%. Mananatili naman sa 6.5% hanggang 8% ang growth target para sa taong 2026 hanggang 2028. Samantala, aabot sa 4.270 trillion o 16.1% ng gross domestic product ang mga project revenues ng NEDA ngayong taon 2024 at tinatayang nasa 6.078 trillion o 16.4% naman sa 2028 o bago matapos ang Administrasyong Marcos. Ako po si Philip P. Piccio para sa Balitang Unang Sigaw. Ginagawa ng gobyerno, Ms. Clarissa, ang lahat sa pamumuno ni President Bongbong Marcos ang kanilang makakaya upang mapanatili ang Pilipinas bilang isa sa mga fast-growing economies sa Asia-Pacific. At tiwala rin ang gobyerno na magtutuloy-tuloy nga itong paglago ng ekonomiya ng ating bansang Pilipinas hanggang sa mga susunod pa pong taon. Kaya para masiguro po ito ay patuloy na tinututukan ng pamahalaan ang pagtugon sa inflation. Kinakailangan din na maalalayang mabuti ang sektor ng agrikultura at produksyon ng pagkain po sa atin. Samantala, amnesty program para sa mga dating rebelde ikinakasa. Inatasan nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict na bilisan ang pagpapatupad ng amnesty program para sa mga dating miyembro ng Communist Party of the Philippines, New People's Army National Democratic Front. Sa naganap na press briefing sa Malacanang, sinabi ni National Security Advisor Secretary Eduardo Año na nanggaling ang direktiba kay Pangulong Marcos noong 5th National Task Force to End Local Communist Armed Conflict Executive Committee meeting. Samantala, ayon kay Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity Secretary Carlito Galvez Jr., tinatayang nasa 40,000 ex-rebels na sumuko sa pamahalaan lamang ang nasasakupan ng Proclamation Number 404 at hindi kabilang dito ang mga natitirang miyembro ng communist group. Paliwanag ni Galvez, palalawakin ang amnesty program at ilalabas ang panibagong proklamasyon sa oras na magkaroon na ng final peace agreements sa pagitan ng pamahalaan at komunistang grupo.
Dagdag pa niya, inabisuhan na ang 17 regional amnesty boards para magproseso ng mga aplikasyon. Sa kasalukuyan, naitalang na sa 1,500 former CPP-NPA members na ang nagpahayag ng interes sa amnesty program at layunin umano ng pamahalaan na maikasa ang naturang programa simula ngayong taon. Magandang balita ito, Ms. Clarissa, dahil itong amnesty program para sa mga sumukong rebelde. Ipinapakita po kasi nito na sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay ang pagbibigay ng pagkakataon po sa mga dating rebelde na magbagong muli at maging produktibong bahagi ng lipunan. Kaya naman pinamamadali na nga ito ng ating Pangulo at pinatitiyak din na ang bawat tulong na maibibigay ng pamahalaan para sa kanilang pagbabagong buhay o pagbabalik loob sa ating gobyerno. Samantala, para sa ating presyong palengke, native na manok, ibe at lutong itik mabibili sa highway ng Barangay Lourdes. Isisigaw sa report ni Smile Subatran III. At para naman sa ating presyong palengke, andito tayo ngayon sa highway ng Barangay Lourdes na kung saan, kung gusto nyong bumili ng buhay na itik, bibi, native na manok, dito lang nating mabibili yan sa highway. Kagaya nito, kung gusto nyo ng native na manok, nako ito, napakasarap na sinampalukan. Mabibili lamang yan ang kanilang native na manok na sa 280 per kilo. At ang kanila namang bibi nila ay nasa 250 per kilo. Isang piraso nito, yung medyo malaki, nasa 2.5 isang piraso. At ang kanila namang itik ay nasa 130 pesos per kilo. At dito naman, meron din silang good cal. Medyo mas matataba ito, tsaka mas malaman. Ano? Ang isang piraso nito is na 120 pesos. Hindi siya per kilo, per piraso kasi medyo matataba. At kung gusto nyo naman, ayaw ng kumatay ng itik, meron din tayong mabibili dito sa Barangay Lourdes. Alam mo kung ano? Luto ng itik. Tinga, titignan natin. Meron na tayong mabibiling adobong itik, merong kalderetang itik, nasa 100 pesos per tab lang ito, per styro. Ano? Meron din silang goya na 100 pesos. At eto pa, at meron din silang tinumis na itik, nasa 60 pesos lang per styro. Kagaya na lamang nito, itong adobo, mukhang sa itsura pa lang, napakasarap na. Alam mo yung adobong tuyong itik, nasa 100 pesos. Tapos itong isa ay ang goya, ay nasa 100 pesos din. At yung ito, kaldereta, naku, mukhang maanghang to, kalderetang itik, nasa 100 pesos din. Yung tinumis, niluluto pa lang. So, gaano karaming itik ang naluluto nyo sa maghapon? Ano po, nasa 5 kilo. 5 kilo. So, ang bilis na uubos no? At yan ang ating presyong palengke, kasama si Angel Mar Bumanlag at si Toman Sanal. Smile Subatran III, para sa Balitang Unang Sigaw. At para naman po sa ating viral news, solar eclipse, mas ginawang memorable ng mga kalalakihan nang mag-propose sa kanilang mga kasintahan. Isisigaw sa report ni Jovelyn Estrero. Marami ang kinilig at na-inlove ng mga netizens na nakasaksi sa mga proposals ng kasal ng mga kalalakihan sa kanilang mga sinisinta habang nagaganap ang astronomical event na solar eclipse noong April 8, 2024. Isa sa mga nag-viral sa TikTok na umani ng 4 million views ang maituturing na perfect shot na ito ng proposal ni Austin Harbison sa girlfriend na si Alex Hoffpour na in-upload ni Macy Alex photo dahil sa romantikong kuha ng larawan. Perfect spot daw kasi ang pwesto ng dalawa kung saan kitang-kita ang solar eclipse bilang background sa picture habang nasa ilalim nito ang magkasintahan. Marami man ang nagduda sa ganda ng pagkakakuha ng larawan ay wala namang duda ang saya ng couple kung saan naging saksi ang buwan sa kanilang pag-iibigan. Magandang pagkakataon din ang nakuha ni Neil Alvstein para mag-propose sa kanyang kasintahan na si Michelle Rosenblatt na kapwa taga New York habang sakay ng eroplano at nasasaksihan ang total eclipse. Ang total solar eclipse.
Ang espesyal na pagkakataong masaksihan ng solar eclipse ay mas lalo daw naging espesyal para kay Alps Ting nang mag-yes sa kanya ang kasintahan. Na-amaze ang mga kasama nilang pasahero sa eroplano hindi lang sa pagkakasaksi sa eclipse kundi maging sa nakakakilig na tagpo ng kanilang pagmamahalan. Jovelyn Astero para sa Balitang Unang Sigaw. Para naman po sa ating featured story, proyektulong pang-agrikultura sa bayan ng Lupao ipinagmamalaki ng mga magsasaka. Sisigaw po yan ni Merjaren. Mahilig ka ba sa exercise? Makinig ka. Para sa'yo to. Ako si Merjaren Kyle V. Aquino at narito ako upang ipakilala sa inyo ang Nueva Ecija. Ang pangunahing ikinabubuhay ng mga mamamayan dito ay pagsasaka, kaya kinikilala ito bilang rice granary ng Pilipinas. Ngunit ang tanong ng karamihan, paano kaya ang magiging lagay ng mga mahal nating magsasaka kung unti-unti na nating nararanasan ang El Nino ngayong taon? May solusyon ang bayan ng Lupao Nueva Ecija para dyan. Balbalungaw Small Reservoir Irrigation Project ang ipinagmamalaki ng mahigit 500 magsasaka sa bayan ng Lupao. Mahigit 700 ektarya ng sakahan ang napatutubigan at patuloy na pinatutubigan sa pagbukas ng irrigation project na ito. Kabilang dito ang barangay ng San Isidro, Balbalungaw, Salvacion at Mapangpang. Kaya't maituturing na malaking tulong talaga ito lalo na sa mga mahal nating magsasaka. Bilang magsasaka ay napakalaking tulong para sa aming mga magsasaka at nagkaroon kami ng stable na patubig na nagmumula sa ginawang Balbalungaw Dam. Para naman sa mga mahilig mag-jogging sa umaga, swak na swak din ang lugar na ito para sa inyo. Sa lawak ba naman nito, imposibleng mabitin ka pa sa morning routine mo. Nakapag-exercise ka na, nabusog pa ang mata mo sa magandang tanawin dito sa Balbalungaw Dam. Noong nakaraang taon lamang, kasabay ng pagbubukas ng dam, personal na dumalo si Pangulong Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. sa barangay ng San Isidro sa Nueva Ecija. Ayon kay Pangulong Marcos, ramdam daw niya ang unti-unting epekto ng El Nino na patuloy na nararanasan ng ating bansa hanggang ngayon. Kaya inatasan niya ang mga government agencies na tapusin sa loob ng 4 na buwan ang mga proyektong tulad nito upang maiwasan ang water crisis sa bansa. Magbayan yan at sa mga problema sa patubig, hindi kailangan natin na tayo magkaroon ng sari-sariling interes. Kundi isipin natin ang ating kapwa. Sana tulungan nila na mahalin ang ating dam at pag-ingatan, huwag silang magsunog doon, magputol-putol ang mga kahoy at gawin nila na magiging turismo ang ating dam na magiging pakipakinabang pa rin, lalong-lalo na sa mga darating na panahon, hindi lang sa ating mga panahon ngayon, kundi pati sa ating mga anak at magiging apo. Kaya naman po, nang ipinagawa ang dam na ito, lubos ang aming kagalakan sapagkat alam namin na sa pagbubukas ng dam na ito ay kasabay ang pagbubukas ng bagong pag-asa sa mga magsasaka, sa mga barangay na makikinabang sa proyektong ito. Ang Balbalungaw Irrigation Project sa Lupao Nueva Ecija ay makatutulong upang mapalakas ang produksyon ng bigas sa ating bansa. Tunay ngang kapaki-pakinabang ang proyektulong pang-agrikultura na Balbalungaw Dam. Muli, ako po si Merjaren Kyle V. Aquino para sa Balitang Unang Sigaw. This Roundup. Ben and Ben proud sa bagong milestone ng P-pop girl group na BINI. Pinuri ng OPM band na Ben and Ben ang bagong milestone ng Pinoy Pop o P-pop girl group na BINI matapos mapabilang sa mga nangungunang artist ng streaming platform na Spotify. Ibinahagi ng BINI member na si Maloy Recalde ang screenshot ng kanilang conversation ni Ben and Ben's Agnes Rioma na nagpapakita kung gaano ka-proud ang kanilang banda sa bagong achievement ng nation's P-pop girl group. Batay sa ranking ng Spotify charts, nahigitan na ng BINI ang Ben and Ben at kasalukuyan ng nangunguna sa iba pang mga Filipino artists. Darren Espanto, nilinaw ang relationship status nila ni Cassie Legaspi.
Binigyang linaw ng singer at host na si Darren Espanto ang usap-usapan na may namamagitang something sa kanila ni Cassie Legaspi. Ayon kay Darren, malapit na magkaibigan lang sila ni Cassie magmula nung sila'y magkakilala. Muli kasing naungkat ang mga espekulasyon matapos mag-trending ang mga nagsiship kina Darren at Jillian Ward. Australian singer na si Lenka pinayagan na ang kantang Selos ni Shaira. Nagkasundo na ang kampo ng Australian singer-songwriter na si Lenka at ni Bangsamoro pop singer Shaira Moro na muling ibalik sa mga online streaming platform ang viral hit song na Selos. Ayon kay Shaira, naging leksyon sa kanilang production ang pangyayari matapos magkaroon ng copyright issue ang kanilang inirelease na kanta. Pinabulaanan din ni Shaira ang mga espekulasyong nag-file umano ng reklamo sina Lenka sa kanya dahil sa paggamit ng melody ng kantang Trouble is a Friend. Tote bag kasama ang Coca-Cola sa SM Food Courts. Para po sa mga mahihilig kumain at sa Coca-Cola fanatics, ang SM Food Courts nationwide ay mayroong napakagandang promo na sinimulan po noong March 15 at ipinagpapatuloy hanggang April 28, 2024. Sa bawat 499 pesos single receipt food purchase, makaka-avail ka na ng libreng tote bag basta magdaragdag ka lamang ng 1.5 liters bottle of Coca-Cola o tatlong 16 ounces cans nito. Kaya ayain na ang buong pamilya at barkada sa pinakamalapit na SM Food Court. I-treat ang iyong sarili sa mga masasarap na pagkain at pauwiin ang uhaw kasama ang Coke. Ang promong ito ay garantisadong total vibe at masasabi mong totally worth it. At ngayon naman, magbabasa na nga po tayo ng ating mga comments at mensahe mula po sa ating mga taga-subaybay. At pasensya po kung hindi po namin mababasa lahat ang inyong mga mensahe na ipinaabot sa aming istasyon. At unahin na nga natin ang mensahe galing kay Perla Hernandez. Taos-puso pong pasasalamat ng mga taga San Vicente, Tagapan City sa bigas sa tulong mo, Governor. Magandang halimbawa ng pagmamahal, pagmamalasakit sa mga tao, lalo na po sa mahihirap. Saludo po ako sa inyo, Governor. Thank you po. Kaya napakagandang mensahe mula po kay Ma'am Perla Hernandez ng San Vicente, Tagapan City. At maraming salamat po sa Ma'am Perla sa pinadala po ninyong message. At next po natin mula kay Yoli Gallinera. Thank you po, Governor Umali, sa walang sawang pagtulong sa amin. Salamat po kay Ma'am Cherry Umali at kay Vice Governor Anthony Umali. God bless po. Mula po kay Ma'am Yoli. Na mensahe galing kay Hani Avillonor Balmeo. Ba't kasi ginaya ang ibang bansa? Dati naman kasi April at May bakasyon. June 3 ang pasukan. Ang init-init sa Pilipinas, kawawa ang mga estudyante. Ala namang aircon, mga school, ibang bansa, iba ang climate. So ito ang opinion naman na galing kay Ate Hani or kay Ma'am Hani patungkol nga po sa pasok ng mga bata. Dahil hanggang May pa katapusan ang pasok para sa school year 2023 to 2024. Pero nagbigay na nga ng order po si Governor Oyi na hanggang ngayon po ay ini-implement pa rin po ng Department of Education na alas 6 po ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali ang pasok po ng mga bata mula po sa mga pampublikong paaralan. Habang sa bandang hapon naman, Ms. Clariza, module na lang ang kanilang... Alang, may reklamo ang mga magulang dyan sa modular yung asynchronous na learning system. Kasi nung nakaraang pandemic na ipinatupad yan, ang mga nagmo-module yung mga magulang. Kaya walang natutunan ng mga estudyante. Diba? Kaya ang hirap. Tapos lalo na, kagaya mo, nagtatrabaho pa rin na mother, diba? Yung iba rin, nasa trabaho nila. So, hindi matutukan din yung mga bata. So, meron akong mga kakilala, mga magulang na nagre-request na sana raw ay maiparating. Baka po pwede naman yung pasok na
hanggang 7 to 10, tapos sa hapon ay mga 3 to 5. Kasi mahirap din para sa kanila at saka medyo malamig naman na umano yan. Kagaya sa amin, sa lugar namin sa Gabaldon ay hindi naman ganun kainit sa oras na yan. Tsaka yung alas 6, anong oras ang gising ng magulang? Ikaw, Miss Shane, anong oras ang gising mo? Kung alas 6, dapat gigising ka na ng 4:30. Pero doon sa mga nakapanayam din natin ng mga magulang, doon sa tulay ng Santa Rosa, ang gising na nila ay 3:30 na madaling araw dahil dapat alas 5 pa lang, dapat hinahatid na. Hinahatid na sa eskwelahan ang kanilang mga anak dahil every 30 minutes or more than that na minuto, saka pa lang nagpo-flow ang mga sasakyan dyan sa tulay ng Santa Rosa. Subukan po natin na iparating din yan kay Gogoy. Ayan, at syempre sa DEP. At mensahe pa rin? Mula naman sa ating Facebook user na pinaprotektahan po natin ang kanyang pagkakakinlanlan, Governor Umali, nangihingi kami ng tulong para sa Cabiao National High School na ma-actionan kami. Kami ba ay hindi kasali sa ginawa na yan na schedule? Pumapasok din kami ng 6 a.m. Wala na kaming maipapahinga kung kami ay pinipigilang umuwi at dinadaan pa sa meeting upang kami ay maipit at hindi na makauwi. Ito naman pong mensahe na ito ay naiparating na po sa tanggapan ng ating gobernador at sa pamamagitan ni Ms. Shane ay naiparating na rin po sa Department of Education at sanabi nga at nakapatayam natin mismo si Sir Pozon at ito'y kanilang iimbestigahan din. At galing kay Maris de la Rosa Fulgencio Fernandez, humingi po kami ng hustisya para sa pamangkin ko. Binugbog po kasi siya ng mga menor de edad. Kaya po siya ngayon naka-confine sa PJG Hospital. Need din po namin na malaking pera para sa operasyon niya kasi basag po ang baba at panga niya. So ito ay PJG Hospital naka-confine at nakausap na nga rin po natin dyan yung staff ng Provincial Government of Nueva Ecija with Governor Oyi Umali na si Sir Willie at naparating na rin natin yung information, Miss Clarissa, ng bata at kung saang room naka-confine dito sa PJG Hospital. So hintayin lamang po ninyo at tingnan po natin kung ano po yung maitutulong po sa inyo ng Provincial Government of Nueva Ecija with Gov. Oyi Batas Umali. Wala na mensahe? Ayan. At yan po ang mga balitang umalingaw-ngaw ngayong araw na ito na ating nakalap mula sa loob at labas ng ating bansa. Ako pong muli si Clarissa de Guzman at ito pong ating set at programa ay hatid po sa atin ng DPTV System and Technology. At ako naman po si Shane Tolentino, sa ngalan pa rin po ni Sir Philip Double P. Piccio. At nakasama rin natin sina Amber, Jovelyn Estreros, Maso Patan III, Ma'am Milena Bautista Picard, student intern natin mula sa CLSU na si Merge Jaren Aquino, at ang ating tech team, editors, cameraman, and admin, at sa ating mga drivers. Sa ating mga taga-subaybay, magkita-kita po tayong muli sa susunod na linggo, mga araw po na Miyerkules at Biyernes. Kasama niyo po kami, ang inyong mga kaibigang tagapagbalita at kakwentuhan, dito lamang po sa programang Double P. Love you!